Magandang oras, magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito, courtesy ng Sa Iyong Araw. Ito yung pagbabatikos ni Marcolita kay Presidenteng PBBM noong nagkampanya pa ito nitong halalan. Ang mga sinasabi niya ay bumalik eh. Ang lahat ng mga negatibong sinasabi niya ay nagkatotoo. Kaya pinamagatan ko ang ating video na Marcolita magaling pala manghula sa mga proyekto ni PBBM dahil sa lungat sa kanyang mga sinasabi ay nagiging realidad ang mga ito. Narito ang video courtesy ng Sa Iyong Araw, atin muna panoorin. Gagawin kong 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. O ayan, nangyari nga. Napakagaling no? Napakagaling manghula ni Marcolita. Sinabi niya, hindi yan mangyayari na maging 20 pesos. O ayan, nangyari nga. Sabi niya, nangyari. O ayan, nangyari ngayon. Kaya una pa lang yan ha. Kung bakit nasabi natin magaling manghula si Marcolita kay PBBM. Ito ang pangalawang hula niya. O ito yon. Magtatayo ako ng 1 milyong pabahay sa loob ng 1 taon. Pag ilang taon? 3 taon na eh. Nasaan ang pabahay? Ayan, so itong pangalawang hula niya. Ang dami-dami niyan eh. Ang naano ko dyan, meron sa Bulacan, sa Malolos. Karamihan ng mga pabahay na yan ay sa NCR, sa Metro Manila. Pero yung binibigyan niya ng mga titulo ng lupa ay sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Pero itong pabahay ay muntik nang tumama sa 1 million na pabahay. Kasi marami na yun. Marami na ang pabahay na ginawa ni PBBM. Narito sa video atin panoorin. Nasaan? Ayan o, pabahay. Parang kondominium eh. Galing talaga ni Marcolita manghula no. Kuhang-kuha niya eh. Sabi niya, saan ang pabahay? So ayan. Ang ganda-ganda mga... Oo, naglatag kami ng 5,000 ito flood pa. control projects. O ayan na. Yung mga road projects. Kinain ni Marcolita lahat ng sinabi niya eh. Napahiya si Marcolit. Ika pa dito sa nakasulat. Paano yan, Mar? Huwag kasi maliitin ang kakayahan ni PBBM at tupagin mo na lang palibre mong kuryente. Patunayan mo sa amin yung 2K pababa libre. Aba, ito yung pinagagrabe na promise ni Marcolita kaya nanalo din siya eh. Na kapag nag-bill ka ng kuryente na 2K, lahat ng 2K pababa ay libre na. Ayon sa kanya, sinong magbabayad? Siya? Grabe, yan ang imposibleng mangyari. Kasi saan kukuha ng pambayad ng ilang milyong Pilipino na mayroong bill na 2K, babayaran mo? Mas maganda na yung bigas na magiging 20. Kasi hindi naman ganong malaki ang subsidy ng gobyerno doon para mapamura. Pero kung itong babayaran ng gobyerno ang 2K na bill pababa, halimbawa ang bill mo ay 1,005, baba yan sa 2K, libre ka. At ang magbayad niyan ay si Marcolita. Alam nga naman na ang magbayad ay yung electric cooperative. Halimbawa ang Meralco ang magbabayad para sa'yo, lilibrihin ka. Hindi yun makatotohanan. Hindi pwedeng ganun. Kasi ang nagbabayad naman yung Meralco din sa iba pang mga kooperatiba ng kuryente at sa National Power Corporation. Kaya hindi pwede kahit saan tingnan, hindi pwedeng babayaran ng gobyerno ang bill ng bawat mamamayan na 2K pababa. Kaya napaka-imposible niyan. Kaya nanalo si Marcolit eh, dahil sa ganyan na promise niya. Mas grabe na promise yan. Kaya dapat singilin si Marcolita ngayon dahil siya ay senador na nitong sinabi niyang 2K pababa. Kasi si PBBM
ay nandiyan na deliver ng 20 pesos per kilo na bigas. So yan ay salita lang muna noon, promise, ngayon nagiging totoo. Kaya Marcolita ay gawin mo ring totoo itong promise mo na 2K pababa na kuryente ay libre. Balik tayo sa video, courtesy ng Sa Iyong Araw. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, give me some time. At dito, makikita natin na napakarami ng nagawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung ating makikita, The Philippines headline inflation eases to 2025, 1.4% ngayon ang in April, according to the inflation Philippines rate Statistics Authority. sa loob ng mahigit This 5 figure is taon lower compared to the na 1.8% in March on the back of kumpara slower price increase in sa food mga and nakaraang lower administrasyon. transport costs. Gayun din ang peso-dollar exchange na bumaba ng 55.396. Kanina nagpa-exchange ako ng dolyar ko. 54 lang dito sa Surigao, sa lugar namin. Ay 54 pesos ang isang dolyar. Dito 55 pa eh. Masyadong bumaba ngayon ang dolyar, ibig sabihin bumaba ang inflation rate or krisis sa Pilipinas kapag lumiit ang dolyar. At kapag tataas ang dolyar, ibig sabihin yan ay nasa krisis tayo. Kaya yan ang mga palatandaan. Kapag mababa ang dolyar, tulad ngayon 54 mahigit na lang, yan ang magandang palatandaan na tumataas na ang halaga ng piso. Ibig sabihin, umangat ang ating ekonomiya niyan. Okay, kaya napahiya si Marcolita dito eh. Grabe naman kasi bumanat. Huwag bumanat. Ang gawin ay magbigay ng promise sa taong bayan na ang promise na yon ay dapat magiging totoo. Kasi ang promise ay made to be broken eh. At kapag hindi mo na-broke ang promise mo, napakagaling mong tao. Okay, patuloy tayo sa video. Ngayong May 7, 2025 at ang pababa ng gasolina na halos hindi na maabot ang 50 pesos kada litro. Marcos Jr. At sobrang administration mura launches a ng program mga to bilihin fulfill a tulad ng 2022 bigas budgeting na promise umabot for na rice to be ng sold 20 at 20 pesos pesos. per kilo. Isa Pinangunahan pa ni dito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamimigay ng halos 3,000 mga titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng Department of Agrarian Reform. Jr. ang namigay ng lantalitan sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa Mindanao Civic. Ito yung sinabi ko mga kababayan, mga ka-Golden Boy, sa iba't ibang rehiyon of course, sa Ilocandia ay meron yan, sa Iloilo, sa Negros meron yan, nag-award dyan si PBBM at sa Davao del Sur ay nag-award din si PBBM ng mga titulo at libreng lupa at hindi lang yan binayaran ni PBBM ang mga utang ng mga magsasaka na benepisyaryo. Yung benepisyaryo hindi lahat. Kasi ang LGU ang maglilista ng mga pangalan ng mga benepisyaryo nitong agrarian reform ni PBBM. Hindi basta-basta, halimbawa, magsasaka ka, hindi ka na nasama doon sa lista ng mga benepisyaryo ng LGU sa inyong lugar, so hindi ka talaga makatanggap. So dapat kung anong chismis na nariyan about agrarian reform, na kung meron ng magbibigay na may dagdag na naman ng mga titulo, ay pumunta kayo sa inyo, sumangguni kayo sa inyong sa inyong barangay hall, sa LGU, magtanong kayo paano magiging benepisyaryo niyan. Kasi kung hintay kayo, mga kapatid natin na magsasaka diyan sa bundok, hintay kayo na may isama kayo sa beneficiary, hindi mangyari. Kailangan mag-apply talaga sa inyong local government office. Sa barangay hall, ang puntahan nyo, magtanong lang. Alright, balik tayo kay Sa Iyong Araw. Sa mga kababayan natin Nasihan din mahirap ito dahil sa maliban buong sa kanila Pilipinas. ay nabigyan din ng Gayon titulo din ang mahigit ang 50 miyembro ng Pilipinas kanilang ngayon. libong ligaw. The Philippines is one of the fastest growing economies in Southeast Asia, according to Moody's Analytics. Philippine economy is expected to grow by 5.9% in 2025. Alright, so yun naman ay ang pagtaas ng ating economic growth rate. Mayroong nagsabi na ano ba yan, ba't nagsabay-sabay ang mga boses? Hindi lang nakita na nag-edit, nagsabay. So atin balikan, ang Pilipinas ay pangalawa sa India, sa buong sa Asia. Hindi tayo makapaniwala niyan, pero totoo na pangalawa tayo sa Asia sa pagtaas ng economic growth rate. Tumaas tayo at pumangalawa sa India. Hindi ka panipaniwala pero totoo. Pero hindi nakita natin dahil nga hindi natin naramdaman kasi bago pa lang, di ba? Pero kapag ganyan ang economic growth rate,
hanggang 10 taon, yan maramdaman na natin ang progress ng Pilipinas. Kaya kung sinong magandang pangulo, magaling na pangulo ang papalit or halili kay PBBM, ay suportahan natin yon kung maganda siya sa ekonomiya. Kasi nakakatulong talaga. Hindi yung away-away lang tapos sariling pamilya ang inaasikaso, sariling dynasty na maging makapangyarihan, kontrolin ang kanyang rehiyon, kontrolin ang Pilipinas, ibenta ang mga isla sa China. Yung mga ganyang mga klaseng tao ay wag nang ibuto yan. Kasi walang future ang Pilipinas. Hindi lang naman tayo ang dapat nabuhay sa Pilipinas na ito. Meron pa tayong mga offspring. Meron tayong mga anak, mga apo, at mga anak ng ating apo na darating pa in the future. Kaya kailangan talaga ang ating Pilipinas ay hindi mababawasan ng teritoryo. Kasi diyan tayo kumukuha ng pagkain lahat sa ating mga kalupaan at karagatan. Okay, balik tayo sa iyong araw. Sa pa dito, sabi pa dito, LOL, Philippines President is useless. He doesn't do anything. Pero kung ating makikita mga kaibigan, Philippines is projected to be the second fastest growing economy in Southeast Asia this year. And in 2025, as domestic demand is expected to remain resilient according to Moody's ratings. Isa pa dito, Philippines overtakes Malaysia, Vietnam to become Southeast Asia's fastest growing economy. At isa pa ang pag-distribute ng land ownership at title sa iba't ibang dako ng Pilipinas. At kung ating makikita mga kaibigan, napakarami pa mga project ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa pa dito ang pinakamahabang bridge sa buong mundo ay malapit nang may sakatuparan. Kaya ito na ang mga napatunayan ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagpapalakas ng ekonomiya na sa unang taon ng kanyang panunungkulan, inulunsad ni Pangulong Marcos Jr. ang Philippine Development Plan 2023 to 2028 at ang Philippine Export Development Plan na 2023 to 2028 na naglalayong lumikha ng higit sa 1 milyong dekalidad at napapanatiling trabaho sa pamagitan ng pagpapalakas ng sektor ng export. At pangalawa, pagtutok sa infrastruktura. Ipinagpatuloy at pinalawak ng administrasyon ang mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build Better More program. Ito mga kababayan, itong infrastruktura. Dito kasi ang makikita, kaya nagbigay ng focus si PBBM dito sa mga big projects kagaya nito at saka yung tulay sa ano ba yun ito? Pinakamahabang tulay sa buong mundo ito kapag natapos. Nag-connect yan sa Cavite, Bataan. Tinatawag na Interlink Bridge. Ay merong budget yata yan na 3 trillion o 2.7 trillion, hindi ko tiyak. Basta trillion ang budget ng tulay na ito. Sabi nga nila, saan kukuha si PBBM ng pera niyan? Sabi naman ng iba, baka galing sa ginto niya yung iba. Dinagdagan niya ang project, ang pera ng gobyerno. Kasi wala eh. Wala tayong pera na ganyan na pampagawa lang ng tulay. Paano na ang ibang project kung diyan natin ibuhos lahat ng pera ng Pilipinas? Diba? 2.7 or 3 trillion? Hindi ko tiyak. Nakalimutan ko na yan. Nabasa ko na yan noon na artikulo. Ang budget ng ganyang tulay. So, bakit nga ba kailangan ng infrastructure na ganito? Na magaganda ang Pilipinas? Kailangan yan. Kasi pag nakita ng... Para kasi tayong libro. Ang libro kapag may cover na maganda, akala nang bibili na maganda rin ang laman, di ba? Yung mga packaging ng mga pagkain, di ba? Yung halimbawa mga naka-package na mga puto-maya na nakalagay sa magandang karton, di ba? Mga pizza na nakalagay sa magandang package na karton. Doon tayo titingin sa packaging eh. Kung maganda ang packaging, bibili natin. So katulad din to, superficial, yung makikita lang natin sa ibabaw ng lupa. Makita natin katulad sa Singapore na ang ganda-ganda ng Singapore. So bilib na bilib tayo. So yan ang dapat sana unahin, ang infrastruktura para gaganda ang Pilipinas sa paningin ng mga tagalabas, ng mga turista. Pero ang nagsasuffer dito ay ang mahihirap. Kasi imbis na ipamimigay
ang pera as tulong sa mahihirap ay hindi na ibigay kasi binigay sa budget ng infrastruktura, which is trillion ang mga ano niyan, ang mga budget. Kaya merong magsuffer, di ba? Kung unahin naman natin ang mahihirap, walang makikita ang turista na itong pag-unlad ng Pilipinas dahil ang tinitingnan naman ng mga turista pagdating ay yung infrastruktura, mga tulay, mga building, mga public buildings, di ba? Mga parks, halimbawa mga luneta, maganda ba ang mga parke? So yan ang dalawang pagpipilian. Ang pera ay gamitin para sa mahihirap o ang pera gamitin para sa pagpaganda, makeover of the Philippines. So mahirap talaga yan. Mahirap mag-serve sa dalawang masters. Sabi nga, you can serve 2 masters at a time. Diba? You might despise the other and you will love the other. Ganyan yan. Mahirap talaga, dalawa. Kahit dalawang asawa, mahirap yan, mga kababayan. Okay, tapusin na natin ang video, courtesy ng Sa Iyong Araw. Export Development Plan na 2023 to 2028 na naglalayong lumikha ng higit sa 1 milyong dekalidad at napapanatiling trabaho sa pamagitan ng pagpapalakas ng sektor ng export. At pangalawa, pagtutok sa infrastruktura. Ipinagpatuloy at pinalawak ng administrasyon ang mga proyektong infrastruktura sa ilalim ng Build Better More program na naglalayong mapabuti ang konektibidad at pasilidad sa buong bansa. Pangatlo, pangangalaga sa kalusugan at edukasyon. Pinaktibay ng pamahalaan ang mga programa para sa libreng edukasyon at pinalawak ang access sa serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga liblib na lugar. Ayan, so hindi lang naman pala infrastruktura, meron din palang focus sa edukasyon at sa kalusugan. Kaya okay talaga ang programa ni PBBM, mga kababayan. Ang utang natin ngayon sa panahon ni PBBM ay meron lang tayong nadagdag na utang na 1.7 trillion yata. 1 trillion ang nautang ng ating pamahalaan sa taon na ito dahil meron nga tayong budget, di ba? Bawat taon yan merong budget eh. Ang budget na yan ay pamimigay yan sa mga senador, congressman para sa kanilang proyekto sa kanilang mga lugar. Kaya malaki ang annual budget ng Pilipinas, ay malaki talaga. Kaya nangungutang tayo. Ngayon, sabi ni Manny Pacquiao, ay tingnan natin ang budget ng isang bahay. Ganun ang pag-manage ng Pilipinas. Halimbawa, kung ang sweldo mo ay 50 mil lang ang sweldo mo, magkano ba ang gagastusin mo? Hindi ka na makakain kung uubusin mo ang 50,000, di ba? Kung 50,000 ang sweldo. So, ibig sabihin, ang Pilipinas, kung meron lang tayong revenue, sabihin natin na 1 trillion a year, ay wag natin ubusin ang 1 trillion sa pamimigay ng budget sa lahat ng congressman at senador. Kasi wala na tayong emergency fund, di ba? Kaya ganun din parang nag-budget tayo sa bahay niyan eh. Tingnan natin kung magkano lang talaga ang kita ng Pilipinas, ang revenue ng Pilipinas. At doon tayo kukuha ng budget. Hindi na tayo mangungutang. Kasi kung mangungutang, lalaki ng lalaki ang utang ng Pilipinas. Kaya habang maliit pang revenue ng Pilipinas, matutong mamaluktot. Sabi nga, kung taghirap ay mamaluktot sa maliit na kumot. Yan ang maganda talaga. Huwag tayong magpabilib kagad na mayaman ng Pilipinas pero nangutang pala tayo. So kung ano ang kita ng Pilipinas, revenue sa mga taxes, yun lang ang pagkasyahin. Yun ang para sa akin, yun ang pinakamabuti. Kasi kung utang ang ating tinitingnan na utang-utang tayo, dahil pwede tayong utang, kasi pautangin naman si PBBM kasi malaki ang mga account ng Marcos family sa mga bangko, di ba? Sa World Bank, napakarami ng deposito ng mga Marcos dyan, kaya pinapautang. Ngayon ang problema, ay babayaran din yung utang, di ba? Mga kababayan. Kaya ang susunod na presidente ay mayroon pang natirang utang. Ang maganda kay PBBM, yung 2024 na utang ay binayaran niya eh. Yung inutang niya, binayaran niya mismo. Yung inutang niya ay bayad niya noong 2024. Ngayon, tingnan natin kung mababayaran niya ang 2025 na utang ng Pilipinas.
Hindi kasama yung yung sa ibang presidente. Yung utang lang niya talaga sa taon na ito. Alright, so ako'y magpaalam na mga kababayan. Maraming salamat sa iyong araw at maraming salamat sa lahat ng nanonood at nag-subscribe sa ating video. Sa aking event followers, thank you very much. See you on our next video. Paalam!